wala pong mangyayari kahit sino pang i-present nila dyan ng mga abogado o investigador ng NBI. Yung statement ni Vice President Sara Duterte will not constitute a crime, much more an impeachable offense. Kahit nga crime it does not follow to be an impeachable offense. It will not rise to the level of an impeachable offense. So, in this particular case, conditional pa yan, hindi pa siya grave threats. Well, I'm very happy that the Vice President is well defended by a reliable and experienced defense team. Kaya kampante ako bilang supporter niya na magiging maganda, magiging resulta ng kanilang pagdepensa sa kanya dyan sa Senate impeachment trial. Opo, Attorney, balikan lang natin yung mga kaganapan din na kahapon, no, habang inaantay din natin yung pag-uumpisa ng pangalawang araw ng impeachment trial. Ano pong masasabi nyo doon sa naging debate po, no, sa kung pwede ba o hindi pwede ang pagluklok or pagpili ng magiging presiding officer ng impeachment court? Alam mo, kaibigan, no, at mga kababayan natin, several weeks ago, nagbigay na ako ng statement tungkol dyan Di ba? Ang sabi ko, ang ating constitution at yung parliamentary practice and tradition at saka ang record ng mga impeachments na sinalihan ko, lahat yan ay sumusunod sa isang alituntunin wherein yung presiding officer ay ang Senate President. Save in cases where the President is on trial, in which case the Chief Justice shall preside. Pero kahapon, nadismaya ako, Admar, kasi yung Senado, yung 12 na mga senador, yung majority ngayon, ay bumoto para kay Senator Judge Escudero, para palitan ang Senate President as presiding officer of the Senate Impeachment Court. You know, that's an unconstitutional act on the part of the 12. It cannot even be justified by their Senate rules kasi yung Senate rules cannot go beyond, cannot supersede or override the Constitution. Now, anong basehan ko kung bakit sinasabi ko hindi pwedeng palitan yung Senate President as presiding officer by a Senator Judge? If you look at Article 11, Section 3, sa paragraph 6, sinasabi yan doon implicitly na kung ang President is on trial, the Chief Justice shall be the presiding officer. Now, ang tradition sa Senado is that the Senate President is always the presiding officer, whether they are dealing with parliamentary matters or impeachment matter. So, if you look at the record of the 1980 Constitutional Commission, debate ni Commissioner Davide, later Chief Justice Davide, Trias, and another commissioner, it was very clear from the exchanges that in all other cases, the presiding officer of the impeachment court shall be the Senate President. At only in those instances where the President trial, that the Chief Justice shall be the presiding officer. So, klaro yan, Atmar, na violate ng Senado ang Constitution and committed a grave abuse of discretion and an unconstitutional act which renders the proceeding or trial questionable if not outrightly void ab initio. Yan ang aking take dyan kasi sa akin ring experience sa impeachment, sa Corona impeachment particularly, the presiding officer then was the late Senate President Juan Ponce Enrile. Siya po yung presiding officer because the Chief Justice was on trial. So the Senate President was presiding the Senate Impeachment Court.
And not once did he yield the function of presiding officer to any of the senator judges doon sa proceeding. Kaya nababahala ako dito, Admar and Almar, dito sa ginawa ng Senado, yung 12, sila mismo nagbigay ng ground sa ating mahal na Vice Presidente and Head Defense Team para questionin ito on a petition for certiorari with the Honorable Supreme Court. Opo. Attorney, dito naman po sa pag-intindi sa espiritu ng mismong mga artikulo doon sa mga nakasaad po sa 1987 Constitution, gaano kahalaga na makita yung transcript during sa debate habang ginagawa itong mga nakasaad sa 1987 Constitution po na hindi nakasulat doon, pero kung babalikan sa mga journal, andon yung, kumbaga, maihahayag doon yung espiritu talaga ng bawat provision. Actually, hindi lang spirit yun eh. It was a textual evidence ng rule that in all cases, say when the president is on trial, the Senate President shall be the presiding officer. Sa exchanges nila, klarong-klaro, sinabi doon ng mga commissioners led by then Commissioner, later Chief Justice Lee, na in all other cases, the presiding officer shall be Senate President. At saka, experience ko nga sa mga impeachment trials, ang Senate President talagang umuupo bilang presiding officer. Kaya itong ginawa kahapon ay maling-mali. This gives a very bad precedent, if you may call it, but it will not become a precedent if the Supreme Court will invalidate the action of the 12. So, ang Article 11, Section 3, sa paragraph 6, while textually it does not state clearly kung ang Senate President ang mag-preside. However, ang sinasabi lang doon yung exception wherein the Chief Justice shall preside if the President is on trial. So, the Court of the Constitutional Commission of 1986 which drafted the 1987 Constitution, makikita mo doon yung sagot na ang Senate President, because of the parliamentary tradition in the Senate, shall always preside when the matter is impeachment and even parliamentary matters that they deal with when they are in session. Walang duda na nagkamali or intentionally ginawa talaga ng 12 na i-violate ang ating Constitution sa pag-substitute kay Senator Judge Gatchalian, the Senate President, with Senator Judge Chis Escudero. Ang maling-mali doon, Admar, and this gives the Vice President the opportunity to question this if she wants to Korte Suprema on a question of law. Opo. Attorney, pagpalagay natin no, na nagtalagang mali kasi wala pa rin namang desisyon itong Korte Suprema ukol dito sa pag-question sa June 3. Maaari pa ba itong maihabol na maitama po? Kasi meron darating siguro mga ilang linggo mula ngayon yung pagbabalik ng sesyon ng Senado kasi meron naman silang ano na ngayon 13 na. Sa tingin niyo po maitatama pa ito, attorney, sa pamamagitan ng susunod nila na sesyon? Pwede ba gawin 'yon? Or magiging void ba yung unang mga trial habang pagpalagay natin kung maliman yung pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero? Alam mo, until the 12 or the Senate corrects this, yung kanilang ginawa nung day 1, day 2, ngayon ay magiging void ab initio. Kasi sa simula pa lang malina eh. In fact, hindi lang si Senator Judge Cayetano, Alan Peter, ang nag-raise nito. Even Senator Judge Amy Marcos brought this to the fore
and made this clear sa kanyang opening statement also doon sa Senate impeachment court. So their colleagues were properly warned of the illegality and unconstitutionality that they have committed. So kung hindi nila to i-correct ngayon sa day 2 and during the break, no, pag nagkaroon ng recess, the defense panel may consider bringing this up to the Supreme Court and invalidate the proceeding kung magmamatigas itong 12 na senador. Yes. Gusto kong sabihin na ang counter doon sa sinabi ni Congressman Luistro is Vox Populi Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Kaya nga ginikit ni ng defense panel na yung 32 million plus votes ni VP Sara Duterte cannot just be disregarded because historically walang ganong vice president ang nakakuha ng napakalaking boto as high as over 32 million votes na mas mataas pa sa boto ng presidente. So you see, yung ginagawa dito ay clearly political persecution on the part of the House of Representatives kasi sa simula pa lang mali na yung kanilang pasok diyan sa initiation phase nag-conduct sila ng mini trial and then nag-summon sila ng mga witnesses with questionable credibility and then ang kanilang articles of impeachment ay napaka-questionable at puno ng words but empty in substance. Attorney, yung kahapon, isa sa mga highlights din ay dininay ni Senator Escudero yung request or yung motion ng prosecution na mag-proceed doon sa arraignment ni Vice President Sara Duterte. Pwede po lang i-explain lang po natin mga Attorney Luna doon po sa ating mga kababayan sa mga hindi po nakakaintindi dito sa part na to kahapon sa nangyari po sa Senado, Attorney. Tama yung pag-deny ng motion ng prosecution kasi wala namang arraignment sa impeachment. Ang arraignment ay ginagawa lamang sa criminal proceeding before a regular court. For example, sa kaso ng murder, rape, plunder, graft and corruption, diyan nagkakaroon ng arraignment wherein the information or complaint ay binabasa sa akusado and then he or she is asked to enter whether guilty or not guilty. Now, in impeachment proceedings, wala pa akong nakita wherein yung prosecution ay humingi na train ang respondents. Kasi ang ating vice-presidente po ay hindi akusado actually. He is the respondent of impeachment complaint or legal impeachment. Pero hindi po yan tulad criminal proceeding wherein kailangan magkaroon ng arraignment invalid yung proceeding. Sa impeachment walang arraignment. Out of bounds yung motion na prosecution made by Congressman Luistro kaya dininay po yon ang Senate Impeachment Court. At isa din attorney doon sa highlights din kahapon kasi sinabi ni Senator Pia Cayetano na kapag ka nagsimula yung isang bagay sa mali, matatapos ang mali. At binanggit din niyo po kanina na mali yung ginawa din ng Senado kahapon from the very beginning. Makikita ba natin or masasabi ba natin dito palang mga attorney sa galaw ng mga senators ng mayorya na magiging convicted na si VP Sara? Actually, nakikita ang chance na makoconvict si VP Sara. Sa numero pa lang nila kahapon, 12 lang ang sumatayon na mali si Senator Judge Escudero, si Senator Judge Presiding Officer, Senate President Sherwin Gatchalian. So you see, kulang yung ito nila. And in impeachment, if you want to secure a conviction, 60 votes. So sa tingin ko, wala tayong nakikitang hope on the part of the prosecution na mananalo sila. Kung ang pagbabasehan natin yung botohan kahapon. Now, gaya ng sinabi ko at sinabi ng ilang Senate judges, pag umpisa ka sa mali, mali na ang magiging resulta niyan up to the end. Kaya nga dapat Atmar and Almar, i-correct po nila yan
Kasi kung hindi nila i-correct yung ginawa nilang paghalili kay Gatchalian with Escudero, dyan pa lang magiging void na ang proceeding nila sa simula until it ends. Whether they will reach the number required for conviction or not. That will render the entire trial void ab initio. Maari pa po ba itong maakyat sa Supreme Court, Attorney, just in case na meron ng desisyon? Of course, kung mali talaga dahil hindi nila kinorek yung kanilang unang ginawa, yung paghalili sa Senate President by a mere senator judge na hindi naman siya ang Senate President, pwede itong iakyat kasi sabi ko nga, void ab initio and unconstitutional ito. Kaya dapat mag-isip-isip sila. Meron naman silang mga kasamang abogado na senator judges. Tapos may mga consultants naman yung mga senator judges na hindi lawyers. Dapat mag-meeting muna sila sa kanilang mga staff at alamin kung ano talaga ang batas because no lawyer worth his salt will advise a senator judge that he can just substitute the Senate President with another senator judge to preside an impeachment trial. Sir, saan nangyayari ngayon sa Senado? Ano yung reaksyon, sentimento ng mga lawyers community dito nga sa nangyayari sa Senado? Sir, kaya may mga nagsasabi na kahiya-hiya po yung ginagawa na ngayon ng Senado with the leadership ng bagong mayorya ngayon, sir. Admar and Almar, klaro na dismaya ang legal community dito. Wala pa akong narinig na abogado na nagsabi na tama ang ginawa nila. Lahat ng na-interview yung abogado, mga kumpanyero ko at kumpanyera, nagsabi na mali itong ginawa ng Senado sa paghalili kay Senator Judge, Senate President Gatchalian with Senator Judge Chis Escudero. Kaya ito ang dapat nilang i-correct muna. Otherwise, magiging sayang lang ang lahat ng efforts nila dyan. Sir, may mga statement na umuugong lumalabas sa balita since day one itong naihatid to sa Senado itong impeachment against kay VP Sara. Yung nilampaso na statement, attorney, kasi nga without tanggalin natin yung mga pangalan, yung mga mukha na nagre-represent sa defense at sa prosecution. Sa tingin nyo, attorney, sino yung nalampaso kung titignan lang natin yung opening statement ng dalawang panig? Obvious naman na nalampaso talaga ang prosecution doon. At ako ay nababahala kasi dapat ang kaso ay ang nagli-lead diyan ang prosecution Sila talaga ang dapat ang magpakita ng gilas. But the opposite happened yesterday. Kaya wala na akong ma-expect dito kung hindi puro kapalpakan on the part of the prosecution. They did not even oppose yung paghalili kay Senator Judge Senate President Gatchalian by Senator Judge Escudero Doon pa lang makikita mo na how incompetent they are. Kung alam nila ang Constitution dahil may mga lawyers sila dyan sa prosecution panel ng mga kongresista, sana in-oppose nila yun Doon pa lang pwede na nila ipakita na magaling sila. But since they did not oppose because thinking na pabor yun sa kanila, doon pa lang makikita mo na yung kanilang level of competence or gross incompetence because sila mismo sinabotahe nila ang kanilang kaso by not opposing the change of the Senate President with a Senator Judge as presiding officer. Sir, balikan ko lang yung dun sa arraignment kasi kung sakaling hindi napansin o na-point out ng defense team ang motion for arraignment ng prosecution, anong posible pong mangyayari po dito, sir? Well, hindi naman natuloy yung arraignment kasi dininay naman ng Senado, sa Senate Impeachment Court yan. Consider it as if it never happened. Pero nakakahiya yan, Admar and Almar, kasi ngayon ko lang narinig na ang prosecution panel ay humihingi na i-arraign ang respondent. Klaro ito na pamumulitika ito. Gusto lang nilang gawing propaganda ito laban sa Vice Presidente na alam naman nila ay wala doon because she need not appear as she is well defended by a defense team
of competent lawyers. So bakit naman hihingi pa ito para ano ito, for the show? Hindi naman maniniwala ang taong bayan na ginawa ng prosecution ito in good faith. Definitely, this is done for propaganda purposes at nakasama ito sa kaso ng prosecution. With all due respect, because I have experience being on the side of the prosecution at ngayon lang nangyari ito na napaka-incompetent yung prosecution panel in an impeachment trial. Sir, nakatakdang ilabas ng prosecution yung kanilang mga witnesses mula doon sa mga opisyal ng NBI patungkol nga doon sa statement ng ikalawang Pangulo na ipapapatay yung si Pangulong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Anong comment mo dito, sir? Well, alam mo yung alleged threat na yan ay conditional, no? Walang conditional grave threat sa ating revised penal code or sa penal statutes. So, to me, that does not constitute a crime. It was more of a political reaction dahil sa mga ginagawang propaganda, black propaganda laban sa ating Vice Presidente, which she observed when she resigned from the cabinet at humiwalay sa unit team. So, wala pong mangyayari kahit sino pang i-present nila dyan na mga abogado o investigador ng NBI, yung statement ni Vice President Sara Duterte will not constitute a crime, much more an impeachable offense. Kahit nga crime it does not follow to be an impeachable offense. It will not rise to the level of an impeachable offense. So, in this particular case, conditional pa yan, hindi pa siya grave threats. And I subscribe to the view expressed by my distinguished compañero, Congressman Rufus Rodriguez sa committee level, di ba? Sinabi na niya, conditional yan, hindi yan grave threats. And he was right because Congressman Rufus Rodriguez is a distinguished lawyer, worth his salt, because he was once the dean of the San Sebastian College of Law. And I have read many of his treatises and books. Magaling po yan si Congressman Rufus Rodriguez sa puntong legal. He's not an ordinary lawyer, he's a former dean. And I subscribe to his view na pag conditional yung hindi po siya grave threats. Tama ba yung pagkakaintindi ko, attorney, correct me if I'm wrong, na since conditional siya, doon pa siya mag-take effect kung sakaling merong nangyari nga doon sa pinagbantaan like si Pangulo at si Liza Araneta Marcos at si Speaker Romualdez? Precisely. Kailangan mamatay muna ang Vice Presidente, ma-assassinate muna siya bago magawa yung or mangyari yung threat or yung sinasabi nilang plano na assassinate si Pangulong Marcos Jr., ang kanyang asawa at si dating Speaker Romualdez. So you see how ridiculous yung allegation na yan na nilagay pa nila sa articles of impeachment. That cannot be proven and that is not an impeachable offense kasi nga conditional at saka kailangan may mangyari muna sa Vice President. So you see, diyan pa lang klarong-klaro, walang basehan yan. I don't know kung bakit pinatulan yan ng prosecution panel at ng NBI, inimbestigahan nila, but definitely it will not prosper in court. Maganda na naipunto mo yan, attorney, kasi yun nga ang nagbibigay ng pagdududa or kumbaga na may marami sa ating mga kababayan na talagang kumbaga pinagbibintangan na or sinasabi na yung ating Vice President na talagang mamamatay doon dahil doon sa statement na yun, attorney. Well, alam mo, sometimes yung propaganda kasi na naboblow up nila, nagagamit yung media, hindi naman lahat, at nagagamit din yung social media sometimes para i-exaggerate ang isang bagay. But I'm speaking from experience as an impeachment counsel and as a lawyer for almost 30 years. Wala po yan. Hindi ako mamayabang. But that kind of statement will not constitute a crime. Kasi in the first place, there is no intent to commit an offense as grave threats. Kasi kailangan dyan ng animus or intent. No? Walang animus dyan walang intent to commit grave threats kasi conditional siya.
Attorney, isa din sa inaabangan ng ating mga kababayan yung magic box na sinasabi ng prosecution na andun daw yung mga records, tax records ng ikalawang Pangulo. Anong comment mo dito sa particular na issue na to, Attorney? Hindi ba Admar and Almar pinabalik? Kasi nga mali yung supina ng House Committee on Justice at their level during the proceedings sa kanila, yung tax records ng mag-asawang Carpio, Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na private person, si Attorney Manasseh Carpio. So you see, tama ang impeachment court in ordering return. Kasi kung hindi babalik yon, mababiolate ngayon ang karapatan, hindi lang ni Vice Presidente Sara Duterte, but also of her husband, who is a private person and definitely not covered by impeachment. So, you see, that's the fruit of the poisonous tree. And another blunder yan on the part of the prosecution. Dalawang blunders na. Ang una, yung paghingi nila na i-arraign ng Vice President na ni-reject or dininay ng impeachment court. And second, itong ini-insist nila na markahan yung facts ng tax records, pinabalik ng Senate Impeachment Court at dininay din ang kanilang motion na to consider this as part of their evidence. So you see, mali na yung pasok ng prosecution, kaya hindi ko ma-blame ang publiko natin kung ang kanilang pananaw ay kinain ng buhay ang prosecution ng depensa kahapon. Sir, maaari bang balikan ng defense team yung mga prosecution sa yung HOR mismo, sir? Kasi sila mismo naglabas nito, sir, nung una. Sino? Si? Yung HOR, yung House of Representatives, kasi sila yung naglabas nito, yung mga records, yung box. Maaari bang balikan ng defense team yung mga naglabas nito, sir? Of course, kasi violation yan na National Internal Revenue Code at ng Data Privacy Act. So dalawang batas dyan ang na-violate ng House of Representatives. Kaya nga, ang lesson dyan is wag atat na atat. Bago umusyon, mag-isip muna. Sa tingin ko, masyadong eager beaver ang House panel. Kaya ganyan na lang ang mga pagkakamali nila. At ngayon, na-expose na yan ng Senate Impeachment Court during the impeachment trial of the Vice President. Yung box na yan, attorney, ay laging inihahalin tulad ng prosecution team sa second envelope issue noong panahon ni dating Pangulong Estrada. Ano po masasabi niyo ukol dito, sir? Malayo po yan. Kasi iba yung factual situation, iba rin yung content. So iba yung context, hindi pwedeng gawing batayan yung envelope sa Estrada impeachment trial. Malayong malayo. Ginagawa nila yan, ginagamit nila yung argumento for propaganda purposes, but for legal purposes, wala po yung halaga. Sir, yung dates ng trial, parang ang gusto ng defense parang mas maikli lang, pero yung gusto ng prosecution, mas mahabang trial ang gagawin diyan sa Senado. Anong masasabi niyo dito, sir? I don't know why gusto nila ng mahaba kung kanila namang kaso ay napakahina. Definitely will not secure a conviction by asking for a longer period. Ang basehan dyan yung merito ng kanilang kaso, yung teorya nila at saka yung strength ng ebidensya nila, hindi yung dami ng trial dates. Kaya tama ang depensa na it should be resolved, it should be ended as early as possible. Kasi political and legal process naman yan. Hindi naman tanga lahat ng senador. Although may mga senador dyan, violate na nga ng Constitution. Alam naman nila kung ano yung magiging basehan nila. Whether to dismiss the articles of impeachment or to vote for conviction. But definitely, my take there is, ang prediction ko base sa nakikita ko, hindi aabot doon sa 16. Baka bumaba pa sa 12. Yung boboto ng conviction, baka 10 lang. Maari ba itong magamit as a tool na naman ng fishing expedition, attorney, yung tagal ng gusto nilang trial, attorney? Well, the defense can use this argument
na mahina ang kaso ng prosecution kaya gusto nilang pinapatagal. Gagamitin na lang nila yan for propaganda purposes for 2028 at hindi na for the impeachment trial purpose. Kasi alam naman nila na hindi nila ma-secure yung... So baka gagamitin nila yan, yung haba, para gawing chismis yung mga issues dyan laban sa ating Vice Presidente na hindi naman kakagatin ng madlang people. Kasi sa trust ratings at approval ratings, consistently, napakataas ang ating Vice Presidente. She's the most trusted public official sa lahat ng opisyalis ng gobyerno na nasa national level. Kaya hindi nila pwedeng pagpiestahan ng ating Vice Presidente dahil alam ng mga Pilipino na tama ang ginagawa ng Vice Presidente at wala siyang kasalanan sa bayan. Attorney, isa pa sa nangyari kahapon ay nakiusap si Senator Tito Soto na wag na idaan sa technicalities yung rules ng impeachment trial. Your comments on this, sir? Well, hindi naman lahat yung technicalities eh. May mga rules lang talaga na dapat sundin kasi nakasaad yan sa Constitution. You cannot disregard them. And yung karapatan to due process ng ating Vice Presidente necessarily operate on a faithful adherence to rules. Pag hindi sinunod ang rules, hindi technicalities yan. Violation ng kanyang right to due process. Kaya in keeping with that requirement of Article 3 or the Bill of Rights for the Constitution, dapat sumunod ang impeachment court. Pero hindi naman pwedeng sobrahan naman sa technicalities. They have to balance it. In fact, the rules of court and the rules of evidence ay suppletory ang application sa impeachment trial. So, pwedeng gamitin ng rules of court dyan because it's not only a political process but also a legal or judicial process. Sinabi na yan in a recent decision of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. So, klaro po yan Admar and Almar na hindi technicalities yan. It's not adhering to technicalities. It's simply adhering to the rules to be loyal to the requirement of due process. Kaya ako na itanong, attorney, kasi nga nabanggit niya kahapon na wag na daw idaan sa technicalities kasi atat na atat. Okay. Kumbaga parang gusto niyang ipunto sa taong bayan na talagang atat na daw yung mga taong bayan na mag-proceed na sa trial. Anong comment niyo dito, attorney, na may mga iilang senador, lalong-lalo na sa mayorya, na ginagamit yung taong bayan, nakuno, nakawawa daw sila, yung taong bayan daw yung naiipit sa ganitong sitwasyon. Your comments on this, sir? Well, masyado namang exage si Senator Tito Soto. Well, I will understand because he's not a lawyer, kaya ganun yung kanyang argumento. But that is not true, no? In fact, kahit mag-survey po tayo, ang gustong makita o maobserbahan ng madlang people, ng mga Pilipino, ng karamihan, ay ang pag-usad ng investigasyon sa flood control, corruption, na umabot sa 1.5 trillion pesos at ang maleta delivery scheme. Hindi sila masyadong interested dito sa impeachment kasi alam naman nila na pamumulitika lang ito ng administrasyon. So, mali si Senator Soto doon. But because he's a politician, then I will give him the leeway. But as a senator judge, mali naman yung sinabi niya kasi yung technicalities, hindi naman technicalities in the real sense because they affect substantive rights, particularly the right to due process of the Vice President. Sir, last na lang on my part bago ko ibalik kay Partner Admar. Medyo maiba lang ako ng konti kasi nung nakaraan, di ba, nagkaroon ng rally yung INC, 3 araw po yun. Tapos Yes. biglang nung Lunes, ang statement na ni Senator Marcoleta ay susunod siya sa proseso. Ano masasabi mo dito, sir? Well, decision po yan ng Iglesia ni Cristo. Tama naman siguro yung decision na yan kasi siyempre, ginagalang nila ang naging pasya ni Senator Rodante Marcoleta that he will submit to the legal process. Kahit kine-question niya yung plunder charge laban sa kanya at ang aksyon ng Office of the Ombudsman, but as a lawyer, he is faithful to the Constitution and to the laws. Kaya sinabi niya na susundin ko ang batas, I will surrender. Kaya nag-react ang Iglesia ni Cristo in line with that at tama ang Iglesia ni Cristo doon. In the first place, nagawa na ng Iglesia ni Cristo na ipagsama-sama yung mga grupo
ng mga Pilipino na gusto ng transparency, accountability, and justice. So, nakamit na nila yung kanilang objective. And they cannot act illegally because may legal process kasi. Anyway, pwede namang questionin ni Senator Marcoleta and the other accused sa korte and even up to the Supreme Court ang naging aksyon ng sandigan and the Office of the Ombudsman. So, susunod sa rule of law ang Iglesia ni Cristo at it has always been faithful to the rule of law si Senator Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor. Opo, Attorney, mabilisang tanong at sagot lang po dahil inantabayan na lang natin yung pag-uumpisa no, na doon sa Senado. Yeah. Doon naman po sa pinalutang po ni Senador Alan Peter Cayetano na palahukin or makamonitor ba, makapunta ba dyan po sa plenaryo ang dalawang senador na hawak ngayon ng otoridad. Parang kagaya din ng mga ginagawang resource person, kagaya ng mga ginagawa nilang witness, no? Kagaya ni Madriaga, na mga individual na nakakulong pero pinayagan na dumalo sa mga pagdinig ng Kongreso, both houses. Ano masasabi niyo po dito, Attorney? Well, in order po yan, in a proper course yung ginawa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kasi consistent yan to the presumption of innocence ni Senator Jinggoy Estrada and Senator Rodante Marcoleta. So, because of that, sila ay miyembro pa rin ng Senado at pwede silang sumali or makilahok diyan sa very important impeachment process. So, dapat lang siguro proper coordination with the Sandigan Bayan. Kung papayagan ng Sandigan Bayan yan, following the rules that will be laid down by the Second Sandigan Bayan, I don't see any legal obstacle. Dapat lang sumali yung dalawa dahil sila po ay senador pa rin ng Republika na hinalal natin at ang impeachment is a political and legal process. Opo, doon po sa usapin ng threshold, sa tingin niyo po, case closed na, hindi na dapat ito pagdebatehan na kasi nakadecide ng impeachment court? Well, whether or not it's 16 sa pananaw ng ilang senator judges, 16 talaga yan. Hindi po sila ang mag-decide niyan, kundi ang Constitution. Kahit wala pang deklarasyon, ang Senate Court na 16 ang threshold, 16 talaga yan, hindi yan magbabago. Because it's in the law eh. It's in Article 11. Nakalagay doon ang threshold, Almar and Admar. Kaya imposible yan mabago. Yung deklarasyon ng Senate Impeachment Court is only an affirmation of the rule that 16 votes are needed for conviction. Opo, at sa tingin niyo po, yung pag-open ng ganyang usapin, nakikita niyo po na parang tinatanggap nila na talagang talo na sila o pahirapan talaga makakuha ng conviction? Well, klaro naman talaga yan na talo na. In fact, yung nangyari sa amin noon when we pushed for the impeachment of former Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa House, nung makita namin na walang chance na makakuha kami ng 16 votes sa impeachment court, I proffered the idea of bringing a quo warranto petition through the Office of the Solicitor General. Kaya sumulat ako sa Office of the Solicitor General. Opo. At sinang-ayunan ako ng Office of the Solicitor General. So natanggal si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno not because of impeachment or conviction, Opo. but because of quo warranto. Opo. So yung practical aspect, yung pragmatic side dyan, na kung wala kang 16 votes, then do not insist because Opo. yan po ang nakasaad talaga sa Constitution and you have to accept reality na minsan talo, minsan panalo.